Hindi kasi alam mo, yan yung trabaho nung unang kasi pinupunan nila yung pag-object nitong defense dun sa unang witness, 'di ba? Yung defense ang nag-object, which is tama naman yung kanilang pag-object. Magtataka ka yung pag-object nitong prosecution, yun talaga sablay na sablay dahil makikita mo hindi pang Tinatanong, tanong, oo. hindi pa nagtatanong, nag-object na. Anong ino-object niya? Kaya ka nga nag-object kasi may nakita kang hindi dapat o mali yung pagkatanong. Dito wala pang ang tanong, nag-object na siya. Kaya nga tama rin sinabi ni Chis Escudero na he sounds na parang desperate. Frustrated. Desperate. Frustrated. Desperation yung kanyang pakiramdam. Which is kitang-kita naman po natin. Dahil alam mo, mahirap talaga maglagay ng isang witness na walang alam. Yun ang problema Naglagay sila ng witness na butas-butas. Dapat kasi ang papatunayan ng witness, meron talagang grave threat na nangyari. O merong tunay na pagbabanta. Ang problema, para bang inutusan lang. O ito sabihin mo, ito pag tinanong, ito sagot mo. Hindi talaga nag-imbestiga. Tsaka umikot banat by doon sa umikot sa pagpapatunay na yung video na yon ay totoo, na binanggit nga ni Inday Sara yon. Pero tanungin ko kayo, dininay ba ni Inday Sara yung mga statement niya doon sa Zoom meeting na yon? Hindi naman. Hindi. Hindi niya dininay Walang di ba? denial. Kasi kung magtataka ka, bakit ipiniresinta pa nila ito as ebidensya na parang sinasabi nitong nakaupo, sino ba yan? Kilala mo yan eh. Pamilyar sa Oo, akin kilala yan mo yan, Sir Jack Oo. Alam niyo, pumunta ako ng sakto nila, di ba? Oo. Kasama yan sa akin, nakipag-usap sa akin Oo, may naka-close door. Oo. Nagulat ako kilala ko to Teka lang, hinanap ko sa cellphone ko. Yan, ang daming racket, Ang no? dami mamurakin, kayo pilgan. Puro mayaman na ngayon yan. Kasi nakayukura yan, mukhang walang-wala. Oo. Pero style ng Banat Bay, Coach Oli, yung style ng lawyer ng prosecution, anong masasabi ninyo sa estilo niya? Tsaka yung estilo naman ng defense, anong mga napansin ninyo? Ako nakikita ko lang talaga dito, alam naman ng lahat na wala talagang threat. Kasi andun tayo sa Zoom na yun Nung binanggit ni VP Sara, naintindihan natin agad na kung pinatay siya. And I'm sure alam din ng abogado sa kabila yan, ng prosecution. So alam natin lahat yan. Pero syempre, ang purpose nila dito, inamin na nga di ba? Na talagang hindi nila mapapatunayan na may threat. Ang purpose talaga nila dito is babuyin lang si Sara, si VP Sara, para masira sa 2028. So, talagang, kumbaga patatagalin nila yan, bababaran nila, ang masama, nagbabackfire. Instead na nakakabuti sa kanila, lalo silang napapasama kasi nga, yung nilabas nilang witness, walang kwenta. Pagka natanong ng abogado yan, mauutal-utal talaga yan. Dapat talaga hindi nila nilabas tong witness. Oo. Kasi isipin mo lalong-lalo na yung tanong ni Cayetano sa kanya, kung may threat, bakit hindi nyo ni-report sa PSG? Oo. Kasi yun ang dapat patunayan na there Tama. is a threat o na nangyari. O merong posibilidad o conditional threat na nangyari. Di sana, sinabi nyo muna doon sa PSG. Lalo siyang parang hindi niya alam ang isasagot niya. Parang tama yung sinasabi ng defense na nagbabasa ba, nag-miscript ba ito? Parang ganun. Sana wag nyo na lang pinisinta. Naghanap na lang kayo ba ng ibang magpapaliwanag ng tungkol sa grave threat. Ang nilagay nyo, upaw So wala lalo. Mas lalo nilang nilalaglag yung sarili nila dito ngayon, di ba? Dahil dyan sa witness nila, parang, parang hindi mo alam. Nag-imbestiga ka ba talaga? Kaya nga sabi nung attorney, ng defense na, nag-imbestiga ka ba talaga? Tapos bigla niyang withdraw. Parang hinuhuli niya lang dun sa part na yon yung tanong na nahulog nga sila. Pare-araw ko, focus yung camera sa kanya. Pare-araw ko, Bakit? ang kulit mo salamin mo, kamukha mo siya. Kamukha kayo ng witness, Alam mo, Hindi po ako yan, Oo nga. Oo nga Oo, ibang klase. Pero
yung the way kasi na ipinakilala nila itong witness na ito ay isang expert witness. 2 weeks. Oo, expert daw. 2 weeks Oo, na napakagaling nung para sa akin napakaganda nung pagkakahimay-himay nung defense lawyer patungkol dito sa credentials nitong mamang ito. Alam mo, isang nakakapagtaka rito, nakakatakot dito mga bossing expert siya na IT expert daw siya pero hindi siya nag-aral ng computer. Ang kanyang kurso, nalaman dito, ang kanyang kurso ay accountancy at siya ay isang certified public accountant o lisensyadong CPA, accountant. Oo, so papaanong napasok sa Cybercrime Division ang isang taong mayroon lang 2-week training. So ano na 'yun? Expert ka na ba noon? Hindi ba parang Tapos yung training niya pa doon sa kumpanya na parang vulcanizing lang. oo. Hindi, walang relasyon doon sa digital Wala. parang forensic. Oo. Ayun pang yung ginagamit na digital forensics. Nabanggit ko nga ang pag sinabi mong forensics, talagang kailangan sobrang eksperto mo 'yan, no? Kailangan sobrang husay mo talaga, experience sa pag-uusapan kasi 2022 naging part siya ng Cybercrime Division, tapos nag-training siya ng 2 weeks, tapos 2024 inasikaso niya na yung kaso ni Inday Sara. So paano nangyari 'yun?